Siyensya na po at ako'y natutuyuan ng laway. Tayo ngayon ay darako sa ating pag-aaral na sa ating mga confession. Heidelberg Catechism at tayo ngayon ay nasa Lord's Day 10. Ang Lord's Day 10 ay naglalaman ng isang tanong o dalawang tanong at sagot. Ayan ang tanong 27, tanong at sagot 27 at tanong at sagot 28. Aking babasahin, sasalin sa Tagalog at sana meron kayong kopya at inyong sundan ng inyong paningin. Tanong 27, anong ibig mong sabihin sa probidensya ng Diyos? Sagot, ang makapangyarihan sa lahat at sumasalahat ng dakong kapangyarihan ng Diyos, na kung saan tila sa pamamagitan ng kanyang kamay ay kanyang pinananatili at pinamamahalaan ang langit, lupa at lahat ng mga nilikha, upang ang mga halaman at damo, ulan at tagtuyot, mabunga at di mabungang mga taon, pagkain at inumin, kalusugan at karamdaman, kayamanan at kahirapan, tunay ngang lahat ng mga bagay na darating ay hindi nagkataon, kundi sa pamamagitan ng kanyang kamay bilang Ama. Tanong 28, ano ang pakinabang para sa atin ang malamang ang Diyos ang may likha at sa pamamagitan ng kanyang probidensya ay pinananatili pa rin ang lahat ng mga bagay? Ang sagot, upang tayo'y maging matiisin sa kahirapan, mapagpasalamat sa kasaganaan, at sa lahat ng mga bagay na maaaring maganap sa atin, inilalagak natin ang matatag na pagtitiwala sa matapat nating Diyos at Ama, na walang anumang makapaghihiwalay sa atin mula sa kanyang pag-ibig, sapagkat ang lahat ng nilalang ay nasa kanyang kamay. Kung hindi niya loloobin, ay hindi nila talaga magagawang kumilos. Ngayon dumako naman tayo sa salita ng Diyos bilang ating scripture reference. Psalm 147 ang ating babasahin. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos, purihin ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga papuri sa ating Diyos, sapagkat siya'y mapagpala at ang awit ng papuri ay naaangkop. Itinatayo ng Panginoon ang Jerusalem. Kanyang tinitipon ang mga itinapon mula sa Israel. Kanyang pinagagaling ang mga may pusong wasak at tinatalian ang kanilang mga sugat. Ang bilang ng mga bituin ay kanyang binibilang. Ibinibigay niya sa kanilang lahat ang mga pangalan nila. Dakila ang ating Panginoon at sa kapangyarihan ay sagana. Hindi masukat ang kanyang unawa. Inaalalayan ng Panginoon ang nahihirapan. Kanyang inilulugmok sa lupa ang masama. Umawit kayo ng may pagpapasalamat sa Panginoon. Umawit kayo sa lira ng mga papuri sa ating Diyos. Tinatakpan niya ng mga ulap ang mga kalangitan. Naghahanda siya para sa lupa ng ulan. Nagpapatubo siya ng damo sa kabundukan. Siya'y nagbibigay sa hayop ng kanilang pagkain at sa mga inakay na uwak na nagsisidaing. Ang kanyang kaluguran ay wala sa lakas ng kabayo, ni ang kanyang kasiyahan sa mga binti ng tao. Ngunit ang Panginoon ay nalulugod sa mga natatakot sa Kanya. Sa Kanyang tapat na pag-ibig ay umaasa. Purihin mo, O Israel, o Jerusalem, ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, O Zion, sapagkat Kanyang pinapatibay ang mga rehas ng iyong mga tarangkahan. Pinagpapala niya ang mga anak mo sa loob mo. Siya'y gumagawa ng kapayapaan sa iyong mga hangganan. Binubusog kaniya ng trigong pinakamainam. Kanyang sinusugo ang kanyang utos sa lupa. Mabilis na tumatakbo ang kanyang salita. Siya'y nagbibigay ng niebe na parang balahibo ng tupa. Siya'y nagkakalat ng patak ng yelo na abo ang kagaya. Inihahagis niya ang kanyang yelo na parang tinapay na putol-putol. Sino makakatagal sa harap ng lamig niyon? Kanyang sinusugo ang kanyang salita at tinutunaw ang mga iyon. Kanyang pinahihihip ang kanyang hangin
at ang tubig ay dumadaloy. Kanyang ipinahayag ang kanyang salita sa Jacob, ang kanyang mga tuntunin at mga batas sa Israel. Hindi niya ito ginawa sa alinmang bansa, at tungkol sa kanyang mga batas, hindi nila ito nalalaman. Purihin ninyo ang Panginoon. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ang tanong na paano mo naiintindihan o nauunawaan ang probidensya ng Diyos? Kung sa iyong kalagayan o sa iyong kinalalagyan ngayon, yan ay mabuti na iyong isipin at sagutin. At alam natin na sa mga nakaraang mga taon, tiyak na narinig na natin o nalaman na natin ang sagot sa tanong na ito. Na alam ko rin na kapag may roong kapatid tayo kay Kristo na magpapahayag ng kaniyang pananampalataya, siya ay i-interviewin ng ating council at kabilang doon sa mga tanong ang kahulugan ng probidensya ng Diyos. At bilang inyong pastor, aking napansin kung paano nga natin naunawaan ang doktrina ng probidensya sa ating pang-araw-araw na buhay. Lalo na sa pagharap natin sa mga pagsubok, sa karamdaman, sa temptation, sa kamatayan, at iba pang hindi inaasahang mga pangyayari o mga challenges sa ating buhay. Kahit na hindi natin ito namamalayan, na sa bawat araw nahahayag ang ating pagkaunawa sa probidensya ng ating Diyos. Siyempre, ang tradisyonal at napatunayang definisyon ng probidensya ng Diyos, at dito nga sa Heidelberg Catechism Lord's Day 10, ay ang makapangyarihan sa lahat at sumasalahat ng dakong kapangyarihan ng Diyos, na kung saan tila sa pamamagitan ng kaniyang kamay ay kaniyang pinananatili at pinamamahalaan ang langit, lupa at lahat ng mga nilikha, at iyon ay ayon sa kaniyang matalino at mabiyayang plano para sa atin. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay, kaya ba nating tukuyin? Kaya ba nating alamin at yakapin ng bawat isa sa atin ang kapanatagan at ang ebanghelyo na nakapaloob sa sagot na ito, na kung ano ang ibig sabihin ng probidensya ng Diyos? Ang problema ay madalas nating nalilimutan ang tunay na kapanatagan at sagot sa tanong tungkol sa probidensya ng Diyos. Ano ang probidensya ng Diyos? Nasa katotohanan, ang Diyos ba na ating nakilala mula sa kanyang salita ang siyang nagpapanatili at namamahala sa lahat ng bagay? Yun lang ba na nakita natin o nalaman natin na yun na yung makapagbibigay ng kapanatagan para sa atin? Para sa atin ba, yun na ba yung pinakabuo na ibig sabihin ng probidensya ng Diyos? Nakabatay ba ang ating kapanatagan sa katotohanang may isang mataas na nilalang na may kapangyarihan sa langit at lupa at sa lahat ng nilikha? Iyan na ba? Iyan ba ang susi sa pag-unawa natin patungkol sa probidensya ng Diyos? Mga minamahal, ang probidensya ay ang paniniwala na ang Diyos ang nagpapanatili at namamahala sa lahat ng bagay
Kaya walang nangyayari sa atin na hindi ayon sa kaniyang kalooban. Hindi ito simpleng theological term o theological na pahayag. Mga kapatid, ang probidensya ng Diyos, ito ang awa ng Diyos. Ito ang biyaya ng Diyos. Ito ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng Diyos. Ang probidensya ng Diyos ay nakaugat, tandaan natin ito, ang probidensya ng Diyos ay nakaugat sa ebanghelyo, nakaugat kay Kristo. At sa pamamagitan ni Kristo, ang Diyos ngayon na ating Ama na matapat at mapagmahal at bilang ating Ama na nasa langit, lagi niyang iniisip ang ating kalagayan. So, ibig sabihin, ang probidensya ng Diyos ay mayroong personal na kahulugan. Ito, para sa atin, ay ang paniniwala na anumang ginagawa ng Diyos sa ating mundo, anuman ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay ngayon, yan ay palaging para sa atin, para sa kaniyang mga anak, para sa kaniyang ikabubuti. Yan ang tunay na kahulugan ng probidensya ng Diyos. At ito ang ating paksa o ang ating mensahe sa Lord's Day 10. Ang Diyos Ama, ang makapangyarihan na nagkokontrol sa lahat ng bagay para sa kaniyang mga anak. Sa ilalim nun, bibigyan natin ng diin ang 2 punto. Ang una, ang pag-aalaga ng Ama. Pangalawa, ang tugon ng mga anak ng Diyos. Sa unang punto, matutunghayan natin ang paliwanag doon sa tanong at sagot 27. Sa pangalawang punto natin, makikita naman natin ang paliwanag doon sa tanong at sagot 28. Tungayan muna natin ang unang punto, ang pag-aalaga ng Ama. Ang pagtuturo ng katekism tungkol sa probidensya ng Diyos ay nagsimula pa sa Lord's Day 9. At kung maatras lang tayo ng konti, yung sagot roon, yung sa tanong at sagot, particular sa sagot 26, sinasabi na ang Diyos ang siya ring nagpapanatili at namamahala ng mga ito. Ano yun? Yun ang langit at lupa at lahat ng mga nakapaloob dito mula sa wala. Diba? Naalala natin yung salitang ex nihilo na nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na nilikha ng Diyos ito sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At sinabi pa rin sa Lord's Day 9, sagot 26, sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang panukala at probidensya. Dito mayroon tayong kailangang maunawaan na ang eternal counsel, sa Tagalog ay walang hanggang plano. Mahalagang maunawaan natin na ang walang hanggang plano ng Diyos at ang kanyang probidensya ay hindi iisa. Ang walang hanggang plano ng Diyos ay tumutukoy sa kaniyang mga layunin mula pa sa walang hanggan. Ito ang disenyo ng Diyos. Ang kaniyang lahatang plano o yung tinatawag na His all-inclusive plan. Ang itinakda niyang layunin para sa lahat ng nilikha. Samantalang ang probidensya ng Diyos, yun naman ang tumutukoy sa aktwal na pagsasakatuparan ng kaniyang perpektong plano. So ang probidensya ng Diyos ang nagsisilbing paraan kung paano niya, ang ating Diyos, isinasagawa ang kaniyang walang hanggang plano at mga layunin para sa atin na kaniyang mga anak.
At bilang illustration, isipin natin, halimbawa, ang ugnayan sa pagitan ng architect at ng contractor na siyang nagtatrabaho upang bumuo ng isang bahay. Kaya mga kapatid, ang architect ang nagdidisenyo at bumubuo ng plano. Siya ang nagdrawing kung paano ito dapat magmukha o ano ang kinalabasan. Sinusukat niya ang bawat bahagi at iginuguhit ang eksaktong taas, lalim, haba at lapad ng mga pader, kisame, sahig at bubong hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ngayon, sa kabilang banda, ang kontraktor ang siyang responsable para sa pagsunod sa disenyo at plano. Siya ang nagsasagawa ng mga hakbang upang maisakatuparan ang lahat ng iginuhit ng architect. Ngayon, kapag pinag-usapan natin ang walang hanggang plano at probidensya ng Diyos, mahalaga na maunawaan natin na siya ang parehong architect at builder, tagapagtayo. Bilang walang hanggang architect, alam natin na ang Diyos ay may itinakdang plano para sa kasaysayan ng mundo mula sa simula hanggang sa katapusan. Bilang dakilang builder, alam natin na sa kaniyang probidensya, ang Diyos ay perpektong isasakatuparan niya ang kaniyang plano, ang kaniyang layunin. Ngayon kung ating titignan ang tanong at sagot 27 ng Lord's Day 10, muli, anong ang ibig mong sabihin sa probidensya ng Diyos? Unang bahagi ng sagot, ang probidensya ng Diyos ay ang makapangyarihan sa lahat. At dito, nakatuon ang ating atensyon sa mga sa mga ginawa ng ating makapangyarihang Diyos, lalo na sa kaniyang kapangyarihan, na ang kapangyarihang ito ay itinuturing na tunay na makapangyarihan at ito'y hindi natin kayang pigilan at ito'y hindi natin kayang baguhin. Tayo ay maaaring magtiwala na ang plano ng Diyos ay tiyak. Plano ng Diyos ay tiyak na Kanyang gagawin, Kanyang isasakatuparan sa ating buhay, maging sa ating mundo. Kahit na hindi tayo sang-ayon minsan o hindi natin kayang makibahagi sa Kanyang mabuting layunin, hindi natin yon mapipigilan. Ang probidensya ay inilarawan din bilang isang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng confession, na sumasa lahat ng dako. So, ibig sabihin nito na ang probidensya ng Diyos ay isang tuloy-tuloy na gawain. Continuous activity. Hindi lamang natin pinag-uusapan ang probidensya ng Diyos kapag tayo ay salat. Hindi lang natin basta pinag-uusapan ang probidensya ng Diyos kapag tayo ay nasa paghihirap o tayo ay baon sa utang, kapag tayo ay namatayan, kapag hindi tayo nakarating sa lugar na dapat nating puntahan sana, kapag tayo ay may sakit o nasa banig ng karamdaman, kapag nawalan tayo ng trabaho, kapag hirap kang maghanap ng angkop na trabaho para sa iyo, kapag wala na tayong kinikita sa ating negosyo o sa ating pag-aaral sa mga estudyante, kapag ikaw ay hindi nakapasa sa mga exam,
kapag ikaw ay nahinto sa pag-aaral, kapag tayo ay aalis naroon sa dati nating ina-attend ng church, kapag hindi tayo naka-attend sa pagsamba dahil walang pamasahe, kapag tayo ay nasa panganib, kapag bahana naman, marami pang iba. Hindi lamang, ito ang punto, hindi lamang natin pinag-uusapan ang probidensya ng Diyos. Kapag nagbago ang ating buhay sa hindi inaasahang pagkakataon. Totoo na ang mga ganitong pangyayari ay maaaring magpaalala sa atin sa probidensya, ang magpaalala sa atin ang probidensya ng Diyos. Ngunit ito ang dapat nating maunawaan. Ang probidensya ng Diyos ay bahagi ng ating buhay bilang mananampalataya. Ang bawat segundo, ang bawat minuto, bawat oras, bawat araw na lumilipas sa ating buhay. At alam natin na sa bawat araw na iyon, ang Diyos ang nagkokontrol, ang may kontrol sa lahat ng bagay. Sabi pa roon sa ating confession na kung saan tila sa pamamagitan ng kanyang kamay ay kanyang pinananatili at pinamamahalaan ng langit, lupa at lahat ng mga nilikha, upang ang mga halaman at damo, ulan at tagtuyot, mabunga at di mabungang mga taon, pagkain at inumin, kalusugan at karamdaman, kayamanan at kahirapan, tunay ngang lahat ng mga bagay na darating ay hindi nagkataon, kundi sa pamamagitan ng kanyang kamay bilang Ama. So rito ipinapaalala sa atin ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 10, unang tanong at sagot ng Heidelberg Catechism. Yung unang tanong at sagot ng Heidelberg Catechism. At yun ang Lord's Day 1, di ba? Pinapaalala sa atin kung saan ipinapahayag natin na dahil kay Kristo, tayo ay pag-aari niya sa buhay at kamatayan, sa katawan at kaluluwa, na wala ni kahit isang hibla ng ating buhok o ng ating ulo ang malalagas nang hindi ito kalooban ng Diyos. Pangalawa sa ating pag-aaral, ang tugon ng mga anak ng Diyos. Ang tanong 28, ito para sa atin, ito ay napaka-practical na tanong. Ang tanong na ano ang pakinabang para sa atin ang malamang ang Diyos ang may likha at sa pamamagitan ng kanyang probidensya ay pinananatili pa rin ang lahat ng mga bagay. Kapatid, kung talagang naniniwala ka o naniniwala tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos na ang ating buhay ay hawak ng ating Ama, ngayon, ang tanong is, paano nito maaapektuhan ang ating kaalaman, ang ating pamumuhay bilang Kristiyano o bilang mananampalataya? Paano natin ito babaguhin? Paano natin babaguhin ang ating pakikitungo at pamumuhay sa harapan ng ating makapangyarihang Diyos? Ang sagot, Catechism, ay kaya nating maging matiisin sa kahirapan, mapagpasalamat sa kasaganaan, at sa lahat ng mga bagay na maaaring maganap sa atin. Inilalagak natin ang matatag na pagtitiwala sa matapat nating Diyos at Ama, na walang anumang makapaghihiwalay sa atin mula sa kanyang pag-ibig.
sapagkat ang lahat ng nilalang ay nasa kanyang kamay. Kung hindi niya loloobin, ay hindi nila talaga magagawa na kumilos. Mga kapatid, ang sagot na ito ay tumatawag sa atin na huwag maging makitid ang ating pananaw sa buhay, na para bang nakatuon na lamang ito sa ating sarili at sa ating mga suliranin na dinaranas ngayon sa kasalukuyan. Tinatawag tayo nitong makita ang buhay mula sa malawak na pananaw o mula sa mas malawak na konteksto. Ang salita ng Diyos para sa atin, ito'y nagtuturo sa atin na dapat nating tingnan ang lahat ng ating mga pinagdaraanan bilang bahagi ng perpektong plano ng Diyos para sa atin. Dahil sa mas malawak na pananaw na ito at sa pag-unawa sa probidensya ng Diyos, mga kapatid, sinasabi sa atin ng Catechism, kung gayon ang ating pananaw, sinasabi sa atin, kaya nating magtiis sa panahon ng kahirapan. Ngunit kailangan tayong maging tiyak na ang Diyos ay patuloy na kumikilos kahit sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga matitinding pagsubok. Tumiwala ka sa perpektong plano ng Diyos. At isang halimbawa ng pagtitiwala sa probidensya ng Diyos sa gitna ng kahirapan o sa gitna ng pagsubok ay ang kwento ni Job. At kilala natin si Job na isang tapat at matuwid na tao sa harapan ng Diyos. Siya ay pinagpala ng maraming ari-arian at mayroon siyang masayang pamilya. Subalit sa isang iglap o sa isang biglaang pangyayari, inalis ng Diyos ang lahat ng kanyang kayamanan. Namatay ang kanyang mga anak at tinamaan siya ng malubhang karamdaman sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang naranasan, nanatiling tapat si Job sa Diyos. Kahit na ang kanyang asawa ay nag-uudyok sa kanya na itakwil niya ang kaniyang Diyos. Ngunit sinabi ni Job, kung ating bubuksan ang ating mga Biblia sa Job, chapter 13, verse 15. Job 13:15, ang sabi niya, bagaman ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa kanya. Alam niyo mga kapatid, si Job, hindi siya nagalit sa Diyos. O nagtanong sa Diyos, ng tanong na, bakit ako? Bagkus tinanggap niya ang kanyang mga pagsubok bilang bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa kanya. Nang dumating ang kanyang mga kaibigan, nagbigay sila ng maling paliwanag sa kanyang mga pagdurusa, ngunit si Job ay patuloy na nanatiling tapat sa kanyang pananampalataya. Sa mga pag-uusap sa pagitan ni Job at ng kanyang mga kaibigan, makikita ang kanyang pagdududa at mga tanong sa Diyos, ngunit hindi siya kailanman tumalikod sa Diyos. Dumating ang panahon na nagsalita ang Diyos kay Job mula sa buhawi o mula sa ipo-ipo. At ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at karunungan. Matapos ang lahat ng iyon, ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala kay Job. At siya'y pinagpala ng higit pa kaysa sa dati.
Mga kapatid, ang kwento ni Job ay nagsisilbing paalala para sa atin na ang mga pagsubok na ang mga pagsubok na ating pinagdaraanan ay hindi senyales ng kaniyang galit, ng galit ng Diyos para sa atin. Sa halip para sa atin, ang mga ito ay maaaring maging paraan ng Diyos upang ang ating relasyon sa Kanya ay mas tumibay at mas lumalim. Yung ating relasyon ay mas maging matatag sa Kanya. Ipinapakita sa atin ang kasaysayan o ang kwento ni Job na sa kabila ng mga pagsubok, ang Diyos ay mayroong layunin. May layunin siya kay Job at may layunin din ang Diyos sa iyo ngayon. Sa panahon na ikaw ay nagdurus at naghihirap, at ang layuning iyon ay para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos. Mga kapatid, sa panahon ng pagkabalisa, maging katulad tayo ni Job na patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Alam natin na sa likod ng bawat pagsubok, marunong ang Diyos sa lahat. Naroon ang karunungan ng Diyos. Mataas, yung mas mataas na plano. Minsan, sa mga pangyayaring ito, hindi natin kaagad yun nakikita. Tandaan natin na sa mga kamay ng Diyos, ang ating mga buhay ay nakasalalay. At ang kaniyang probidensya ay patuloy na kumikilos sa atin sa lahat ng oras. Ngayon ang tanong para sa atin, naniniwala ba tayo na kayang gawin ng Panginoon iyon para sa atin? May pananampalataya ba tayo sa gitna ng ating mga kasalukuyang sitwasyon? Nananatili ba tayong matiisin sa harap ng kahirapan? O tulad ng marami, kinu-question natin ang Diyos? O tulad ng marami, naghahanap tayo ng explanation sa Diyos? Mga kapatid, harapin natin ang mga pagsubok. Harapin natin ito. Kung yan man ay inalaw o ipinahintulot sa atin ng Diyos, at harapin natin ito ng may pag-ibig sa Diyos, ng may pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, ng may pagpapakumbaba, at higit sa lahat ng may pagtitiwala sa Diyos. Dagdag pa ng katikisim na dapat tayong maging mapagpasalamat sa kasaganaan. Maging mapagpasalamat, ibig sabihin, mapagpasalamat kapag ang ating buhay ay nasa maayos na kalagayan. Hindi natin ito dapat baliwalain. Sapagkat, totoo na minsan, na mahirap, sabihin natin kasing hirap, ay ang totoo talagang mas mahirap pa nga ang magpasalamat sa kasaganaan, gaya ng pagiging matiisin sa oras ng pagsubok. Alam niyo, sa kalikasan natin bilang tao, bilang makasalanan, karaniwan sa tao na kapag maganda ang takbo ng kanyang buhay, maganda ang kalagayan ng kanyang pamilya, hindi niya naiisip ang magpasalamat sa Diyos. Hindi niya iniisip, hindi niya pinapansin ang kabutihan na ipinagkakaloob sa kanya ng Diyos. Nature natin yun eh. Totoo na ang isa sa mga pinakamabisang sandata ni Satanas laban sa atin bilang mga mananampalataya o bilang isang iglesia, bilang iglesia ng Panginoon, ang kanyang pinakamabisang sandata ay tayo maging kampante. Kung titignan natin ang Israel sa Old Testament, at yan, bilang isang halimbawa,
Kapag ang Israel ay nasa maayos na kalagayan, totoo'y nakakalimutan nila ang Panginoon. At dito, tayong lahat ay binabalaan ng katekism. At tayo'y hinihikayat na kumilos, gawin ang ang magpasalamat. Ang magpasalamat ay hindi lamang basta damdamin. Ang pagpapasalamat ay isang panawagan upang ating purihin ang Diyos. Gaya ng ating binasa kanina sa ating scripture reading at nakita natin sa Psalm 147 verse 1 at verse 7 at verses 12 to 14, ang pagpupuri para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, araw-araw, nararapat tayong manalangin ng pasasalamat sa Kanya. Huwag nating kalilimutan iyan. Sa tuwing tayo lalapit sa pamamagitan ng panalangin sa Panginoon, sa ating Ama, palagi tayong magpasalamat. Nagsasabi na tungkol sa mga mabubuting bagay na ginagawa niya para sa atin sa bawat segundo, minuto, oras, araw. Give thanks. Always give thanks. At ang ating buhay ay dapat ipakita ang ebidensya at bunga ng ating pasasalamat sa pamamagitan ng mga gawa ng pagsunod. Kaya nito, ito'y pagpapasalamat natin sa Diyos. Na tayo maawit, na tayo nananalangin, nagkakaloob at nakikinig ngayon ng salita ng Diyos. Sa uling bahagi ng sagot 28, sabi roon, at sa lahat ng mga bagay na maaaring maganap sa atin, inilalagak natin ang matatag na pagtitiwala sa matapat nating Diyos at Ama. Bakit kaya ganito? Yung pahayag. At sana sampalatayanan mo ng tunay iyang pahayag na iyan. Yung confession na iyan. Bakit? Sapagkat alam natin na walang bagay sa buong mundo ang wala sa kanyang makapangyarihang kontrol. Siya ang soberanong Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya sa atin, mga anak ng Diyos, marami sa atin ang nababalisa. Marami sa atin ang nababahala. At kung minsan, hindi pa makatulog sa gabi. Dahil sa ating pag-aalala tungkol sa future, tungkol sa hinaharap. Alam mo, pinipigilan at pinaparalyze natin ang ating mga sarili sa takot kapag ganon. Nag-iisip tayo, hindi mawala sa isipan natin yung salitang what if. Yung matutulog ka na lang, tatanungin mong asawa mo, paano kung ganito, ganyan. Hindi tuloy tayo makatulog sa gabi sa kaiisip. Iniisip natin kung ano ang ating gagawin kapag nangyari ang ganito o ganoon. Ngunit wala tayong kapangyarihan. Ito tandaan natin, wala tayong kapangyarihan sa alinman sa mga ito. At kadalasan nga ang lahat ng iyon na what if mo sa buhay ay hindi naman nangyayari. Yung lahat ng iyong pinangangambahan ay hindi nangyayari. Wala naman kasi sa ating kamay. Kundi nasa kamay iyan lahat ng Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit ang pag-aalala ay isang uri ng kawalang pananampalataya sa Diyos. Ang pag-aalala ay isang paglabag sa tiwala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat.
pag-aalala ay kasalanan sa Diyos na nagkokontrol ng lahat ng bagay, maging sa ating hinaharap. Palagi natin naririnig, ang Diyos ang siyang noon, ngayon, magpakailanman. Yan ang ating pagtiwalaan. Ang totoo, mga kapatid, ipinangako sa atin ng salita ng Diyos na kahit ano pa ang pinakamatinding pagsubok na maaari nating harapin sa mundong ito, kahit pakamatayan, hindi ito mababago o mapipigilan ang ating hinaharap. Hinaharap saan? Ano? Hinaharap natin nakasama, nakapiling ang Diyos magpasawalang hanggan. Iyon ang di magbabago. At doon tayo lahat papunta sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo ay pag-aari ni Jesucristo sa buhay at sa kamatayan, sa ating katawan at kaluluwa. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 8 verse 37 to 39. At tayo kong basahin. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umiibig, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alin pamang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. At muli kong babanggitin, mga minamahal na kapatid sa Panginoong Jesucristo, ito ang nais nating maunawaan kapag tinanong sa atin kung anong ibig sabihin ng providensya ng Diyos. At ito ang pahayag, ito ang sagot, ito ang biyaya ng Diyos, ito ang habag ng Diyos, ito ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng Diyos na siyang ipinangaral sa atin ngayon. At habang ating pinag-aaralan ay napagbubulay-bulayan natin ang salitang providensya, pinapahayag natin na alang-alang kay Kristo o sa pamamagitan ni Kristo, ang Diyos Ama ang siyang ating mapagmahal at matapat na Ama na laging nangangalaga, nagpapanatili, nagpapatatag, at humahawak sa atin, sa ating buhay. Humahawak at ang kanyang makapangyarihang kamay, at yung makapangyarihang kamay na yan ay walang tiyak, at tayo magtitiwala na walang makakapaglayo sa atin sa ating Panginoon. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa salitang ito na aming narinig at natunghayan namin ang iyong biyaya, ang iyong providensya sa amin na ikaw ang Diyos na siyang aming makapangyarihan sa lahat, ang nangangalaga at may kontrol ng lahat ng bagay. Nawa, O Diyos, ang mga salitang ito'y bigay sa amin ng lalo pang paglago sa aming pananampalataya. At dalangin namin na ito'y sa tulong at sa biyaya mo ay aming maisapamuhay. Patuloy mo kaming samahan ng iyong banal na Espiritu sa araw na ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.